tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sairi. Gold medal sa 3-on-3 basketball secondary girls nalangkat sa Region 7. Ipatumang seguridad sa palarong pambansa, gikatakbaw sa hepe sa PRO7. Bagong school building tukuron sa DepEd sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Babae nga drug surrenderer gipusil patay atol sa iyang birthday. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sairi 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nalangkat sa Region 7 ang gold medal sa 3-on-3 basketball secondary girls kaganinang buntag. Ang maong duwa gipahigayon sa Hopes Dome sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sud sa duha ka adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipahigayon karong adlaw dinhi sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City ang championship game sa secondary basketball sa Palarong Pambansa 2024. Kung diin nalangkat sa Region 7 secondary girls ang gold nga medalya. Emosyonal ang upat ka mga atleta sa Rehiyon 7 nga sila si Stephanie Padin, Janelle Pontillas, Sofia Alexis Pitalcorin ug Shaira Mi Armisin human Capital Region sa 11 Gs nga score sa championship game kaganihang buntag. Ang pambato sa Rehiyon 7 sa maong kategory nagikan sa Catmon Integrated School ug kini mao'y unang salmot nila sa Palarong Pambansa. Wala na himong sayon para sa pambato sa Rehiyon 7 ang pagkabot sa maong medalya tungod kay sulod sa 5 ka minuto sukad sa pagsugod sa championship game. Wala sila gipapunto sa ilang kontra ug didto na nagsugod og gukod sa dihang sobra minuto na lang ang nahabiling oras. Gani sigon pa ni Coach Ariel Aying nga niabot na siya sa punto nga nawad na siya og paglaom nga ilang maangkon ang kadaugan. Sa ako na kita tumam, ako na tungkuan na nga hatag lang gito kay murag dayo gid biya 5 good no ang lamang abot og 6 so ang ako to anyway na mi gold no but noon abot gid nung kuan nga nilabaw gid man di ba. Samtang ang Rehiyon 4 ang Calabarzon mo'y nakaangkon sa gold medal sa boys division. Ang 3-on-3 basketball sa pong adlaw lang ug gihumandayon kini karong adlaw. Matud ni Arnold Humawas usa sa technical team committee nga nasunod ra ang ilang giandam nga schedule ug wala ra sila nasinating kakulian. Apan kaganihang buntag gidugang niya nga usa ka trainer ang gipapahawa sa events area human nga wala makakontrol sa iyang emosyon ug nakiglalis. May mga tawag na hindi natawag pero so far maganda naman yun ang yung gusto niya kasi yung manalo yung team niya pero hindi naman natin ma-predict kasi bilog yung bola. Sigunosab niya nga padayon nilang gipahimangnuan ang mga coaches ug trainers sa pagpabiling kalma samtang nagduwa ang ilang mga players. Kaya nga nag-remind kami sa mga coaches na hayaan natin yung mga bata na maglaro kasi hindi po sila kalaban. Sila po ay kalaro lang po dito sa Palarong Pambansa. Pinag-remind namin yung mga coaches na huwag dalhin yung puso nila sa loob ng court kasi this is DepEd palaro and we should instill the good values to the players. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Mga mananaog sa basketball games sa Palarong Pambansa 2024, maayo og kasinatian sa pagduwa dinhi sa Sugbo. Nakita usab sa mga coaches ang maayong performance sa mga pambato sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong adlaw mao ang championship game sa mga duwa sa basketball sa Palarong Pambansa 2024. Nimong intense among indigay ilabi na sa elementary ug secondary division girls sulod sa gymnasium sa University of Visayas main campus. Nang haro sa secondary division girls ang National Capital Region sa ilang final match sa score nga 65 kontra 39 sa Central Visayas. Hinungdan nga nakuha sa NCR ang gold medal, samtang silver medal usab ang Region 7. Nadasig ang coach gikan sa NCR tungod sa mayong kasinatian sa ilang pag-star dinhi sa Sugbo, samtang mibilib kini sa kamaayo sa mga pambato sa Central Visayas diin laban kung laban gihapon. Advantage-wise, siguro yung ensayo lang namin. Ensayo sa Manila, sa abroad. We're practicing overseas. May tournament kami abroad. So yun lang siguro. Other than that, siguro yung puso lang ng mga bata lumaban today. Yun lang yung advantage namin. So sama usab ang kasinatian sa usa sa mga players gikan sa ang pag-accommodate sa Sugbo ngadto kanila. Pero kailangan ko ibigay yung best ko kasi last ko na po to. Nanalo po kami last year. 6 lang po kami. Pero sabi ko sa sarili ko, kahit champ po kami ngayon, kailangan nila ako. Apinusab sa mga nadasig sa pag-abi-abi sa host venue ang coach gikan sa Western Visayas. Sila ang nakadaog batok sa Central Luzon sa Basketball Elementary Boys Division. Maong wala sila makatuo sa nimong dagan sa duwa din, halos dikit na ang panagsangka. Very good ang experience, very nice people, very accommodating. So, thank you Cebu. It's been a very good experience para sa amin. Ipasalamatan ng daan sa Cebu City Government ang tanang mga delegado tungod sa pag-appreciate sa ilang pag-abi-abi tungod kini sa mga dili-kalikayang kakulian sa mga duwa gikan sa billeting quarters hangtod na sa venue. Gian Navarro, CCTN News. Hipi sa PRO 7, Police Brigadier General Anthony Abirin nagtambaw ra kung natagbaw sa gipatuman nga seguridad sa Palarong Pambansa karong tuiga. Gidaig niya ang mga naglangkob sa security nga nahimong malinawon o malampuson ang dakong kalihukan nga gisalmutan sa kapin 20,000 ka mga delegado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan wala pahingpit nga matapos ang Palarong Pambansa pa ng Police Regional Office 7 na tagbawra sa sa tanang sports venue ug sa 20 ka mga billeting area. Ang Palarong Pambansa adunay 33 ka mga sports venue, 30 niini nahimutang sa Dakbayan Sugbo samtang 20 ka mga billeting area ang ipabantayan sa Cebu City Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga bisan nga dili lang ang palaro ang gihatagan sa seguridad sa kapulisan, nahimong gihapon nila ang ilang trabaho. Lakip sa gidaig ni Abirin ang kapulisan sa probinsya Sugbo tungod sa pagbantay sa nakausab nga kalihukan sa Department of Education dito sa Dakbayan sa Karkar sa may semana nga mao ang National School Press Conference. That has been delivered by these police units. Although napay mga activities today and tomorrow, we are assured with the in place security preparations and security measures, we will have a very safe and secured Palarong Pambansa. Nangandam na usab ang kapulisan sa pagtapos sa palaro og mga adlaw nga gilauman nga tambungan kini sa mga tagas nga opisyal sa DepEd ug sa mga local government units. Wala pa hinon masayod ang PRO 7 kung kinsa ang mga opisyal nga manambong sa closing sa palaro. For the closing tomorrow, we will be in order to check what is the level of preparation by these police officers para sa closing ugma. But as I mentioned, the Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, has been very satisfied with the way the security coverage has been implemented in this area. Arnold Bustamante, CCTN News. Hugot nga seguridad ipatuman sa palibot sa Cebu City Sports Complex alang sa Palarong Pambansa 2024 closing ceremonies. Matod sa DepEd nga posibleng mutambong ni anang panahuna si Vice President Sara Duterte. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Gilauman sa Department of Education ang posibleng pagtambong ni Vice Presidente ug outgoing Secretary Sara Duterte alang sa palarong pambansa 2024 closing ceremonies karong Martes. Matod ni Assistant Secretary Francis Bringas nga sama sa nimong pagbukas, pahugtan pa ang seguridad sa palibot sa Cebu City Sports Complex. Makigalayon sila sa mga sakop sa Philippine National Police ug ubang uniform personnel alang sa deployment. The opening program was attended by the President. Also, the security was very tight during that time, and we should be expecting the same, if not a little lighter security this closing program. But just the same, all security measures instituted by the city and the VPSG will be followed. Lauman sa tanang mga Subuanon ang espesyal og labing makahuluganon nga pagtapos sa palarong pambansa karong Martes hapon dinhi mismo sa Cebu City Sports Complex. Tuyong giandam sa Cebu Province adunay pahimutang nga nindot nga stage, ipahinungod ka na alang sa tanang mga bayani sa natad sa paugnat sa kusog. Tuyong migahin ng Kapitolyo og 8 million pesos alang sa ingrandeng produksyon sud sa sports complex. Formal usab nga itunol ang hosting ngadto sa Ilocos Norte alang sa palarong pambansa 2025 ug ianunsyo ang sunod nga venue diha sa Mindanao karong 2026. Gawas sa mamayimong halapad nga disenyo sa stage, present usab ang pipila ka mga inilang singers aron pag-ilana sa mga bayani sa sports. Maong gihangop sa habig sa Cebu City Government ang maong kalambuan ug nagsabot na sila sa mga opisyal sa mamahimong dagan sa produksyon. And she personally, in those over 2 hours, personally was involved in the preparation. So she's very excited. So this is, of course, led by the Cebu City Government. But we're very happy to have the cooperation of the province of Cebu and also our playing venues. Sa laing bahin, wala una giila ang mga official records alang sa 400-meter dash sa athletics event tungod sa issue sa track oval sulod sa sports complex. Maong nagkuha mismo ang executive committee ug third-party contractor aron masusi kung nasunod ba mismo sa standards o wala ba nagkuwangan og 2 metros ang iyang sukod. So, for example, now we have a 110-meter hurdles for secondary boys that is pending. It is supposed to be a record-breaking time, but it is still pending because of the non-validation of the actual distance of the entire oval. Maayo hinuon ang nimong dagan sa matag duwa o gisiguro mahuman sa dili pa ang closing ceremonies. Samtang gipaningkamutan sa DepEd ug Cebu City Government nga matubag ang mga sulirang giatubang ilabi na sa iyang billeting quarters. Gian Navarro, CCTN News. Track oval sa Cebu City Sports Complex dili pa hingpit magamit sa publiko human sa palarong pambansa. Magagad lang ang city government sa posibleng adjustments gikan sa gikuhang kontraktor. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibutyag ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga dili pa mahimong gamiton sa publiko ang track oval sa Cebu City Sports Complex. Subay kini sa gayong substandard nga pag-renovate sa mong oval o gayong nagkuwang og 2 metros. Mahirumdumang ni tumaw ang maong issue human makita sa DepEd nga wala nakaabot sa 400 meters ang sukod. Pakigsabutan ni Garcia ang kontraktor nga SBD Builders alang sa mamahimong adjustment sa rubberized track oval inighuman sa palarong pambansa. Nasaan i-refurbish, yan nasaan i-tanaw niya nga mga remedies that he has to do, he has to intervene kay para mataro na yun ang atong oval. Sa nakalabay nga weekend, gisusi sa mismong third-party partner ang sukod sa track oval sa CCSC isip kabahin sa investigasyon. Daan ang gihimugatan sa city government nga 400 oval sukad pa ni adtong 1994. Sa kasamtangan, mahimo pang magamit ang ubang facility sa sports complex ngadto sa publiko. Sama na lang silang Olympic-sized swimming pool ug dakong badminton court. I'm not saying dili ka maka-swimming. Pwede ka mag-swimming dito. Pwede ko muli. I mean, you can do the others, pero ayaw lang ang track oval kay mauna ang atong mura ba na ako kayo na issue karon. So, Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tuyong gisusi sa Highway Patrol Group 7 ang pipila ka mga taxi nga nagbiyahe sa Sugbo ni adtong Sabado. Kini tungod sa giingong dakong pitihang gipangayo sa mga driver ngadto sa mga delegado nunot sa nagpadayong palarong pambansa 2024.
Ato sa random inspection, gisiguro sa mga sakop sa HPG-7 nga maayo ang function sa metro ug gipapiitan og stickers og nakabutang ang hotline number sa kapulisan. Pinasubay ang inspeksyon sa Mando sa Police Regional Office 7 batok sa mga driver nga nagpalabi sa pagpangayog plitihan sa publiko. Mato de PRO 7 Director Brigadier General Anthony Aberin nga ilang silutan ang taxi driver nga masakpan sa maong binuhatan. Musunod, kuron sa DepEd sa Barangay Pakna, Andakbayan sa Mandawi. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles. 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
down to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, Department of Education mutukod og mga bag-ong building sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Kini aron matubag ang kakuwang og classroom sa Paknaan National High School. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag ni bisita si Congresswoman Amary Lolay Papuano Dizon uban sa mga personnel sa DepEd Central Office ug DepEd Mandawi sa Paknaan National High School aron sa pagsusi sa mga building sa tunghaan ug pagsuta sa sitwasyon didto. Nasayran nga ang tunghaan adunay 16 ka classrooms ug adunay moabot sa kapin 2,400 ka mga tinun-an. Kanang sa number of classrooms dugay-dugay na gyud ning challenge good on the part of the school head as well as other stakeholders. Kay gamay ra gyud mi og classrooms for around 2,000 plus nga students. So in fact, para lang matagaan na mo gyud og serbisyo ang tanang mulupyo, nag third shift gyud mi until mi third shift sa among klase. So mag-start mi around 6 in the morning for the first shift nya mo end mi og 9-10 in the Tungod sa kakuwang sa mga classroom, ang DepEd ni sugyot nga magtukod og 12 ka andana nga building nga adunay 60 ka classrooms dool sa Kansaga Bay Bridge sa Paknaan. Itukod kini sa 2,000 square meters nga luna nga gidonar sa pamilya sa usa ka negosyante nga dool sa pamilya ni Owano Dizon. One of the many building schools situated in yung highly urbanized part ng Mandawi, ano. So we need to look into the possibility of decongesting on a long-term basis. Long-term plan na yun natin na ma-decongest ito. That's why through Congresswoman Owano Dizon, we are closely working with her in looking for other possible sites to construct new buildings. Gawas sa mid-rise building, giplano usab ang pag-rehabilitate sa mga school building sa elementary sa Paknaan nga nag-share og campus sa high school. Tungod niini, tukuron usab ang laing building nga mahimong magklase ang mga tinun-an sa elementarya samtang gi-rehabilitate ang karaang building. Si Congresswoman Owano Dizon niingon nga nangita siya og budget alang sa pagpatukod sa ikaduhang building. So hopefully by this will be on 2025. So by this year atong paningkamutan nga makapangita tag additional budget anak for one more building for the elementary. So by the time nga nanato ang building sa kato sa may area sa Chuwaslat, ma-rehabilitate na to diri, then eventually okay na sa ni diri, then ma-transfer na to balik ang elementary. Then dito na ang high school. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobernador Gwen Garcia natagbaw sa mga gipang-andam sa mga LGU sa Midwest Cebu ato sa Suroy-Suroy, Sugbo. Sulod sa tulo ka adlaw, gisuroy sa mga bisita ang mga ikadalit sa matag lungsod. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Best of the West, kini ang nimong tema sa nakalabay lang nga Suroy-Suroy, Sugbo nga gipay sa lalawigan sa nakalabayng weekend. Sud sa tulo ka adlaw natagamtaman sa mga suki og first-time delegates ang ikadalit gikan sa 7 ka mga LGUs sa Kasad Pambahin. Nakakaon ang gatusan ka mga bisita sa tradisyonal nga pagkaon diin gihaguan na sa matag LGU. Dungan kini sa mga cultural performances nga gihatag sa mga local talents. Samtang nakalanta usab ang mga delegado sa ecotourism sites nga mahimong balikan sa sunod nilang pagduaw sa lalawigan. Danang gipanghatagan ng matag LGU og tunga sa milyon ka pesos nga subsidy gikan sa Kapitolyo aron makapaandam sa mga ikapakita sa bisita. Pinasubay sa hagit ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga kinahanglan level up ang presentasyon og natagbaw ray noon sila sa nakita. Ako gyuding nun nindot ni kairon apan sunod tuig level up. Kay kining nindot ron ug balikon nimo di na nindot sunod tuig. Gipasalamatan og
ug ubang local officials susubsob nga pagpaningkamot o pagtinabangay. Kini aron matagbaw ang mga bisita sa ilang pagsuroy diin, gibana-bana mo kabat sa 10,000 pesos ang gibayad aron paimuslan ang tour package. Gian Navarro, CCTN News. Wala mo patimaw si Banban Tarlac Mayor Alice Go human sa kagisyuhan og arrest order sa Office of the Sergeant at Arms. Apan na ilang nasikop ang accountant ni Go nga si Nancy Jimenez Gamo sa address nga gihuptan sa Senado. Human gipaubos sa medical check-up, gikustudiya si Gamo sa Senado samtang nagpadayon ang Senate hearing labot sa illegal nga puguhab sa Banban. Misyo ang Senado og arrest order batok nila ni Go o galaing 7 pa ka mga tao human napakyas pagtambong sa investigasyon sa illegal pugo. Human sa nasinati o nga depresyon. Gipanghinaot sa suspendidong mayor pinaagi sa Facebook post niini nga mopatigbabaw gihapon alang kaniya ang kamatuoran. Formal nang gi-turnover sa syudad sa Mandaue ang bagong emergency vehicles ngadto sa 5 ka mga barangay sa Dakbayan. Kini gilangkuban sa barangay Alang-alang, Bakilid, Sentro, Kubakob ug Luok. Gilauman nga makatabang ang mga sakyanan sa barangay sa pagpalambo ug pagpadali sa ilang pagtubag sa emerhensiya. Magamit usab kini sa rescue sa mga lumulupyo nga nanginahanglan og dinaliang tabang. Sa wala pa ang turnover, unang gibendisyonan ang mga sakyanan. Gitinguha ni Cebu City Councilor Jerry Guardo nga mapunduhan ang pagtukod og dugang dam sa ibabaw nga bahin sa syudad. Sa iyang giduso nga resolusyon sa konseho sa syudad, hangyoon si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa katukuran niini. Gihibugatan ni Guardo nga lauman ang halapad nga mga pagbaha o pagdahili sa yuta human nga wa mapunduhi. Kung mapunduhan sa sa syudad ang katukuran sa mga dam nga moabot og dulan 150 milyones ka pesos. Wa pa hinuon at gitataw sa konsehal ang hinungdan nga wa kini gigahinan og pondo. Dugang ni Guardo nga maoy chairperson sa Infrastructure Committee sa syudad nga giandam sa Department of Engineering and Public Works ang programa alang sa katukuran sa dam. Usa ka livelihood exhibit ang gipaygayon sa Mandaue City alang sa mga persons with disability subay sa pagselebrar sa National Disability Rights Week. Nagkadaiyang mga produkto, serbisyo ug pagkaon nga mismo ang mga PWD o ang ilang mga inahan ang nagama ang gidisplay o gibaligya sa City Hall grounds. Gawa sa livelihood exhibit, aduna usay gipangbaligya nga mga presko nga utanon sa City Hall grounds kaganinang buntag alang sa kadiwa ng Pangulo. Ang mga baligya nilungtad hangtod kaganinang alas 5 sa hapon. Mosunod, babaeng drug surrenderer gipusil patay atol siyang birthday. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all Charis realities and expressions.
Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa ato mga balita, babae nga drug surrenderer nga nagsaulog siyang adlaw nga tawhan, gipusil patay sa binugtong nga suspitsado. Kapulisan misubay sa illegal nga drogas o personal nga atraso ang hinungdan sa krimen. Ang kasayuran hihatod ni Arnold Bustamante. Drugas o personal nga atraso ang gisubay karon sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay kang Jessica Sumbala, 37 anyos, alas 12:04 gahapon sa kadlawon sa sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2 sa Repen Sugbo. Mato ni Police Captain Mark Eric Papong, ang officer in charge sa Abilana Police Station. Kini base sa gawas sa ilang investigasyon, ang biktima kanhi drug surrenderer netong 2018 o gawas niini nagpautang maton pa kini og kwarta sa dapit tungod ani ilang sumayon kung kinsa aga gikaaway sa biktima ug kung mibalik ba kini sa pagkalambigit sa illegal nga drugas. Si Kwan, sir, si Jessica Ann sa Sumbala is kuan na to ni siya kaning drug surrender way back 2018. So usap po na sa mong gitanaw basing involvement sa drugs or ang info po namang na-receive karon is nagakuan daw ni siya diha, gapautang ba? Utang so usap po na sa mong gitanaw. Kamera ang Abilana Police Station sa mong panghitabo apan giyangko ni Papong nga naglisod sila sa pag-ila kay dili makita aga panagway sa suspitsado. Nagsulo maton pa kini itom nga jacket nga dunay hood ug dali ning nga misibat human po sila makaupat kahigayon ang biktima tumong sa lawas niini. Karon sir, ang atong investigation is still ongoing sir and naka-recover po taw ganing copy sa CCTV pero di din makita ang nawong kay atong shooter is nakasuot og black nga jacket with hood. Sa mamahayag sa mga saksi nga unom kabuto sa armas ang ilagan na dungog apan upat lang ang amigo sa lain-laing bahin sa lawas sa biktima. Nagsaulog matod pa siyang adlaw nga natawhan ang biktima nitong Sabado sa gabi ug nag-inom uban sa mga higala ug mga kabanay duol sa basketball court. Nung silang bay, giatangan kini sa nagbinugtong nga suspitsado ug daing pusil sa makadaghang higayon nga may resulta siyang hinanali nga kamatayon. Arnold Bustamante, CCTV News. Laing mga nalambigit sa illegal swertres ang nasikop sa Oplan, Bolillo sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 sa managlayang lugar sa probinsya sa Sugbo. Unang nadakpan sa CIDG inabagan sa San Fernando Police Station ang 45 anyos nga si alias Marife sa Purok Sampaguita, Barangay Magsiko. Laing nadakpan sa Purok Orchids 2, Barangay North Poblacion si alias Alsa, 44 anyos. Samtang duha usab ang nadakpan sa Barangay Poblacion, lungsod sa Badyan nga sila si alias Ana, 39 anyos nga taga Barangay Tigbaw ug alias Josefa, 50 anyos nga taga Barangay Malhiaw. Nakuha gikan kanila ang mga stubs nga adunay lain-laing illegal numbers, game combination, ballpen ug halin sa sugal. Ang Oslo Police Station nakadako pusab og 45 anyos nga babae sa Barangay Gawi Ngasi alias Janice.
Nasikop sa kapulisan ang 37 anyos nga lalaki sa buy-bust operation sa Purok, Nangka, Lumoy, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado. Kini human nasakmit gikan sa dinakpan ang 50 gramos nga gidudahang shabu nga mukatidad og 340,000 ka pesos. Nahibaw-an sa kapulisan nga taga Purok Rambo sa Barangay Babag ang dinakpan. Anaa na usab kini sa kustodiya sa kapulisan samtang gihikay pa ang kasong ipasaka batok kaniya. Samtang ang nakuha nga drugas ipaubos usab sa laboratory examination sa PNP Regional Forensic Unit. Nalimbuad ang truck tungod sa irong milabang sa National Highway sa Barangay Putat, lungsod sa Tuburan niadtong Sabado. May resulta kini sa pagkaguba sa usa ka solar lamp post ug steel gate nga gipanag-iya sa pamilya nilang Wilma Yap. Matod sa Tuburan PNP nga nibiyahe paingon sa lungsod si Jomar Ormandak sakay sa usa ka aluminum truck nga naay kargang parcels. Apan tungod sa milabang nga iro, daling mipa-break ang driver aron dili malatayan apan nadasmag kini sa gate nga naay poste. Abagahon hinuon sa driver ang gastuhanan sa pagpaayo sa gate ug poste base sa quotation sa usa ka kontraktor. Samtang sa laing balita, 20 ka mga panimay ang naugdaw samtang 15 usab ang partially damaged sa sunog kagahapong adlaw sa sitio Sudlon, Barangay Katarman, lungsod sa Cordoba. Matod ni FO1 McDowell nga manlangit nga gibanabanang moabot usab sa 250,000 ka pesos ang gibiling danyo sa sunog. Wara hinuoy natala nga nakala sa sunog apan usa ang naangol human na kurintihan o ganaan na hinuon kini sa luwas nga kahimtang. Muabot sa 40 ka mga panimay o 184 ka mga individual ang naapektuhan sa sunog. Dili na maglisod ang publiko kung mukuha og National Police Clearance sa Mabolo Police Station. Kini human hingpit nang gibuksan ni adtong Biyernes ang bag-ong lukatanan kilid sa police station. Matod ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station nga proyekto kini sa ilang Police Advisory Council.